What is up you guys? Dr. Momentum here, and right now meron na naman tayong panibagong video. So sa video na to, I will walk you through on how I trade the crypto market, how simple I trade. So yun, sana lang makakuha tayo ng magandang win para naman maganda yung video natin. Okay? So right now I'm looking on Comma. Ayan, no? Comma USDT. So bakit ko ba tiningnan yan? Kung sa daily, kung titingnan natin, meron niyang fair value gap around here. Okay? So yan yung gusto kong kuhanin niya for the next few candles. Okay? So dito maglalagay na tayo ng buy. So right now we are in, and lagyan lang natin ng cut point ito, no? So lagyan lang natin ng cut point and we are in. Tingnan natin kung ano yung mangyayari dyan. Lagay ko na rin yung aking partial TP. Okay, and we will wait for what is gonna happen, man. Okay, so tingnan na lang natin, guys. By the way, kamusta yung mga trades nyo? Kamusta kayo? And sana okay lang kayo. Okay lang naman ako. Maraming ganap pero goods na goods in the hoods, no? So papansin niyo napaka-tight ng cut point natin. Kasi why? I want to have momentum. No? Gusto ko mag-momentum na siya kaagad-agad. So pag di siya nag-momentum, mali tayo. Pero pag nag-momentum siya, tama tayo. So that's how it is. Alright? So tingnan na lang natin kung ano yung mangyayari. So sharean ko lang kayo ng konting market psychology. Okay? So, ito yung isa sa mga natutunan ko habang ako ay nagte-trade. Kasi, pag unang-unang beses ka maging trader o first o second year mo maging trader, allergic ka pa sa mga losses. Okay? So, every time na magkakaroon ka ng losses, sisisihin mo yung sarili mo and you will feel the negative energy. Okay? Which is bad for you. Bakit kamo? Kasi in the trading, you will experience a lot of losses and it's not actually your fault. Okay? But let me be clear to you, it's not your fault if you are following the rules of your system, if you have an edge on the market. Okay? So, kung may proven edge ka at natatalo ka, it's okay. Why is it okay? Because trading is all about probability numbers game. Hindi mo kasalanan kung matatalo ka. Bakit ka mo? Kasi hindi mo naman alam kung kailan ka mananalo or kailan magpe-play out yung probability mo. Okay? So, yun. So, tingnan natin kung ano ang mangyayari dito sa Comma. Baka makomatos o maging kamatis. Okay, so yan. Currently we're up, pero again, hanggat malapit pa yan, hindi pa natin yan. So ito, tuturuan ko rin kayo kung ano yung mga tinitingnan ko dito. Okay? So dito, tinitingnan natin is breakout. Okay, breakout siya sa ating resistance, di ba? Pero ang ayoko dito is yung divergence. Titingnan nyo, may divergence dyan. Okay? Pero bakit tayo bumili? Kasi hindi naman ibig sabihin na divergence yan, hindi naaangat yan. Meron pa rin time na umaangat yan. Why? Because of market factors, other market factors. Pag kunyari
Kunyari, yan, di ba? Divergence. Tapos, si Donald Trump biglang nag-invest. Sabihin natin, nagpasok si Donald Trump dyan ng 10 zillion dollars. Sino man nanalo? Yung divergence o yung dollars? Yung zillion dollars. Siyempre, yung zillion dollars. So, you cannot base your trading decision solely on divergences. Di ba? So, meron kayong natutunan. Alam ko, weird yung example, pero that's how it is. So, keep that in mind and let the probability play out. Kung matatalo ka, tanggapin mo. Pagka panalo ka, tanggapin mo rin. Di ba? So, pag panalo, thank you. Pag talo, salamat. Kasi, ganun naman sa trading. Okay? At the end of the day, you don't base your trading in one single trade. Okay, guys. So, pag umangat yan, ang gagawin natin dyan, konting angat pa. So, hindi ko na disclose kung gaano kaangat. Pero, konting angat pa. Lalagay ko na yung break even ko. Ililesen ko na yung yung risk ko dito. Okay? So, ganun tayo mag-trade. So, konting umangat lang. Siyempre, momentum ka eh. Kasi, ang pwede mangyari dyan, pag momentum trader ka, either makyat, di ba? Either mag-retest. I-retest to, sabay aakyat. Okay? So, in essence, dalawang senaryo lang yung hinihintay natin. Pero, yung pangalawang senaryo na yan, since yung stop natin napaka-tight, pag pangalawang senaryo yung nangyari, tatamaan yung stop loss natin. Pero, kung dito yung stops natin, hindi tatama, di ba? Pero, yung risk reward mo, pangit na. So, anong gusto ko natin gawin dyan? Konting angat pa lang, iaangat ko na yung break even ko. Para, kung babalik man siya, halimbawa, bumalik, wala akong galos. Para pag nangyari tong gantong senaryo, yan, pag nangyari yung ganyan senaryo, nakapag-cut ako dito sa first candle na to, pwede ako mag-entry dito. Di ba? Pwede ako mag-entry dyan. Kasi, bakit? Kasi wala akong galos sa first trade Di ba? Wala akong galos sa first trade. Pero kung may galos ka na kagad, ang laki na lang galos mo, wala na. Panginaan ka na ng loob dun. So, dapat pag momentum entry ka, momentum din yung pag-alis mo. Alright? So, ang tagal. So, yun na nga guys, no, na cut tayo o na commission loss tayo, ibig sabihin break even lang sa previous trade natin. So, ito siya. So, sabi natin, pag umangat ng konti, lalagay natin yung cut point natin sa break even. So, ayan yung nangyari. So, ngayon, bagong trade na tong nasa likod ng screen. Pero ito yung comma trade natin. Negative 2.49%. Okay? So, ngayon, meron tayong bagong trade. Ito na yon. So, yan. Ito yung bagong trade natin. Why did we buy? Because we have seen a continuation pattern naman ito. So, kanina, meron tayong FBG. Ngayon naman, meron tayong continuation pattern. Alright? So, ano nangyari ngayon? Actually, parehas lang na breakout yan, pero magkaiba lang ng context. So, ano nangyari ngayon? Naghihintay na lang tayo ng TP. At kung mapapansin nyo, nasa break-even na naman yung cut point natin. Why? Because gusto natin, pag bumaba man yan, meron na tayong secured no losses. Katulad nung kanina. Sabi ko nga, para banat lang tayo ng banat hanggang sa eventually mahit natin yung ating quota. Okay? Kasi pagka yung break even ko, hindi ko ayan, kung mapapansin nyo, actually nakaangat na yung break even o yung break even ko dyan. Bakit kamo? Kasi gusto ko na mag-secure ng profit. So willing na akong hindi makuha yung majority of the profits o yung big profits dun sa TP ko, basta pag pumunta dyan sa red line na yan, kung makikita nyo sa red line ng current candle natin, pag bumagsak dyan, take profit na tayo. Pero as the probability plays out, as you can see, tinetesting yung
take profit level natin. Bakit tinetesting yung take profit level natin? Because that has a momentum. Kita nyo yung breakout candle, almost full body close. Tapos yung volume and then yung RSI sobrang lakas. And now, that's a continuation candle. Okay? So, yung una, yan yung initial breakout candle. Ang tawag yan, initial breakout candle. Yung pangalawa naman, yan naman yung continuation candle. And it often happens na mataas yung probability mag-continuation pag ganyang klaseng mga candle malalakas. Okay? So, yun. Sana meron kayo natutunan at nahit nga natin yung TP natin dyan. Gain tayo ng 140+%. And, yun. Sana kung hindi naman siguro mabigat sa'yo, type mo naman 1 kung meron ka natutunan, di ba? So, every time na magta-type ka ng 1, tayo ay ginaganahan pa magturo. So, kung gusto pa ng mga gantong video, type 1. Dr. Momentum out. God bless, guys.